Alam mo, ito, naka-receive ulit tayo ng text, ano? Medyo revealing din tong text na to, no? From Albert, ang ating kabalen from Pampanga, no? Sabi, pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo po, ito, sabi nyo, Noy Noy's victory is manipulated by CIA and Smartmatic company owned by a Venezuelan and American CIA contractor conspiring with the PPCRB. The flash card and memory card was already programmed for Noy Noy's triumph. Ano kapalit? Abangan. Source. Ang source ay Chinese Military Intelligence. Ba? Medyo malalim itong malalim itong sinabi ni Albert. Pero nakakapagtaka rin kung talagang meron yung ganyan na operation. Bakit naiwan si Mar Rojas? Dapat yun Dapat dala. Kasama rin siya, no? Isa rin yun. Kaso hindi. Kaya mukhang mukhang honest naman itong lumabas na election. At kung totoong galing sa Chinese Military Intelligence to, baka gusto niyang lampasan ng intelligence ng Amerika, CIA. Actually, yung nangyari ngayon, mas mukhang maniniwala ka kasi sa ibang mga survey talagang nangunguna si Noy Noy malaki ang agwat sana ni Noy Noy. Itong lumabas hindi ganun kalaki ang agwat niya. Tapos si Erap mas malapit pa siya sa actual vote kaysa yung sa survey. So mukhang honest naman. Honest naman nangyari, no? At we hope na talaga naging honest, no? Dahil sabi mo nga, it's very important to have the sovereign will of the people, di ba? Kasi kung talagang yan ang lumitaw, ibig sabihin mas maraming mamamayan ang susuporta at nagkakagusto sa nakaupong pangulo. Na ibig sabihin yan, magiging mas tahimik. Yan, mas tahimik at magiging progreso ang ating bansa. Ayan, at sana ay matuloy na nga itong mga pinopropose nating proyekto, itong Loveland City, bagamat sinabi ni Noy Noy nung mga nakarang statement niya na hindi siya payag sa charter change, sinabi niya yan sinabi nga niya. Pero we will try na exception lang yung Loveland City. Area ng Loveland City. Pwede rin. Kasi yung mga EPSA ngayon, di ba? Yung Economic Processing Zone, Special Economic Processing Zone, di ba? Exempted niya mga yan, di ba? So, ang Loveland City, pwedeng gawin din ganun, di ba? Pwede. Dahil ginawa ng Korea yung Sungdo, umobra naman, at ngayon, umunlad naman sila. Yan. Yun ang magiging parang example natin sa kanya. Yan, Okay, from 0918-4043875. Ito yung kinumentuhan natin, kinumentuhan nung isang caller, yung kinwestiyon ni Noy Noy, yung pagpili ng Chief Justice ni President GMA. Ito yung comment naman ng texter natin. Sabi niya, sabi niya doon, kung si Noy Noy kasi magkakaroon ng kutsabahan ang hudikatura at ehekutibo. Magiging malaya lamang ang Partido Liberal sa pangungurakot. Boy. Sino ang Partido Liberal? Si Noy Noy. Liberal. Di ba sabi natin kanina, mas maigi nga na inelect na hindi nga tama na i-elect ni GMA si Corona bilang susunod na Chief Justice, di ba? Ang sabi naman nito ni Boy ay mas delikado kung si Noy Noy ang mag-appoint kasi may kutsabahang mangyayari ngayon sa hudikatura at saka executive dahil si Noy Noy ang nag-appoint sa bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Valid din, pero ang doon kagaya ngayon, meron mga nagsasabing kakasuhan nila si Gloria sa maraming anomalya. Kung inclined silang kumampi sa kanya, di walang justice na makukuha ang Yun lang. Kaya lang, itong sinasabi naman ni Boy ay kung si Noy Noy naman, kung mangurakot si Noy Noy, hindi rin gagalaw ang Korte Suprema kasi siya yung nag-appoint. So, may tama parehas. May tama parehas. Kasi nga,
Hindi nga balance talaga yung problema nga ng Philippines ngayon dahil sa Constitution. Ayun. Walang check and balance. Kasi ang nag-check sana ng mga ganong corruption, FBI, no? Kagaya ng nangyayari sa Amerika. Hindi between the personals ng mga tao doon, kundi independent na grupo ang nagbabantay at saka mag-ano ng kaso. So, yan, corruption. So, yan yung matagal na natin sinasabi mo, Engineer, no, na hanggat wala ang check and balance, sa magkabilang banda talagang merong sabit, di ba? So, kailangan talaga ng check and balance sa ating konstitusyon, at dapat palakasin nga ang konstitusyon upang sa ganon, nandyan man ang tukso, hindi kayang gawin ng nakaupo. Right. Di ba? Kaya na sinasabi mo nga palagi, na yung kultura natin ay dahil yan sa konstitusyon. Dahil inaalaw yan ng konstitusyon o nalulusutan ng mga taong nasa poder ang nakasaad sa konstitusyon dahil walang check and balance. So, maganda rin na si Noynoy ngayon ang presidente dahil mas magaang na sabihin na palpak yung 1987 Constitution. Siya rin ang tatama sana. Ayun, at least hindi masakit kay Cory yun dahil anak niya. Yeah. Yun ba? Kasi minsan medyo masakit sa mga Aquino na mabago yung legacy ni Cory yun yung constitution na yun, no? Hanggat maaari ayaw nilang mabago yun dahil yun ang legacy ng kanilang nanay. Pero hindi siguro magiging masakit ngayon kung anak yung mag-aamin o magbabago doon sa ilang palpak na provision ng 1987 Constitution. Kasi ang tunay na sukat ng magandang constitution kung gumanda ang kabuhayan ng mga tao. Yes, of course. Nakita natin are we better off? Parang ganun, ha? Since 1987, sumama ang kabuhayan ng mga Pilipino. Doon makikita ang hindi maganda yung constitution. Kagaya yung lumalala yung problema sa rebellion. Tapos yung squatters. Maraming naghihirap lalo ngayon. Tama. Ang solution lang nila mag-OFW. Kung wala palang opportunity na mag-OFW, wala na. Gutom na sila. So, kailangan talaga ma-resolve natin yung problema. Through change of constitution, di ba? Or amendments of constitution, no? Right. Kaya lang, kung hindi ma-amendahan ng constitution, mananatili si phantom dictatorship. Yan ang for sure. And lalala pa ang... Kaya siguro kahit na si Cory na sincere ang nandun sa gobyerno noon, nandyan naman si phantom dictatorship, so ibig sabihin, talagang wala nga mangyayari. Isa yon sa pero ang maganda kay President Cory kasi nabantayan naman niya yung corruption ng maigi. Although, siyempre, hindi niya makuhan lahat. Pero, ang isa pang importante na niya, yung freedom of speech, mas na ipwesto niya na maganda yun. Ayun. So, although meron mga pinapatay ngayon sa mga media, so, sana dito sa administrasyon ni Noynoy, may palakas pa natin ang freedom of speech. Yes. Tsaka yung mailagay natin yung Freedom of Information Act. Yan, tama, no? Yan ang malaking nakakatulong sa mamamayan. Yun, okay, no? From Dennis Mano, sabi niya, kaya nananalo si Noynoy kasi wala na magawa si Garci, si Lintang, si Bedol, at nakakulong na ang mga ampatuans. Kaya wag na kayo mag-sour graping, mga talunan. Ha? Please, Dennis Moano.